Po, brothers and sisters. So, bago tayo magsimula ng ating Lord's Day Sermon, samahan niyo po kami mukha ng naran. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa, sa amin ay patuloy nagmamahal. Nagpapasalamat po kami una-una po sa lahat sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Alam po namin na hindi po kami karapat-dapat dahil sa lahat ng aming mga kasalanan. Ngunit dahil po sa inyong habag, pag-ibig, ay ipinakita niyo po ang inyong pag-ibig sa amin sa pamamagitan po ng krus. Ibinigay niyo po ang inyong buto na anak na si Jesucristo para magdusa at dumanak yung kanyang mahalagang dugo para malinis ang lahat ng mga kasalanan. At siya po ay nabuhay na muli. At dahil po sa biyaya po ng Ebanghelyo, ay nagkaroon po kami ng katiyakan na ang lahat ng aming mga kasalanan ay napatawad na. Dahil din po sa tulong ng Espiritu Santo, ay pinaunawa niyo po sa amin ang Ebanghelyo po na ito. Kami na mga naligtas sa mga huling panahon, kapag iniisip po ang kaligtasan ay nagpapasalamat po kami. Inalala niyo po kami, bagamat hindi kami karapat-dapat sa inyong kaharian. Kaya sa tuwing pinag-iisipan po namin ang dakilang kaligtasan na ito, ay nagnanais po ang aming puso na suklian po ito, bagamat hindi namin ito magagawa sa buong buhay namin. Ngunit pinapahintulutan niyo po kami, aming Ama, upang magawa po ang namabuhay para sa inyong banal na kalooban. Lalong-lalo na ang dakilang utos na ipinag-utos niyo po sa amin upang ipangaral ng magandang balita sa lahat ng mga nilikha. Alam po namin na ito pong malaking gawain po na ito, hindi po namin magagawa ng mag-isa. Kaya nagpapasalamat po kami dahil inilagay niyo po kami sa kalagitnaan ng church upang sama-sama po namin ito pa rin ang iyong kalooban. Ngayon po nagpapasalamat din po kami upang sa pakikinig ng iyong salita ay makakatanggap po kami ng biyaya. Salamat po sa paggabay niyo po sa amin at pagbibigay sa amin ng panibagong pagkakataon upang humarap sa iyong banal na salita. Kami po na tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo ay umaasa po na makakatanggap po kami ng biyaya sa pamamagitan po ng iyong salita, sa pamamagitan po ng mensahe na aming mapag-aaralan ngayon. Kayo po yung nagbibigay sa amin ng mga aral upang makapagbibigay ng lakas sa amin sa aming Christian life. Kaya nagpapasalamat po kami. Aming Ama, dinadalangin din po namin yung mga kapatiran na maaaring papunta pa lamang sa lugar po na ito. Gabayin niyo po sila at ingatan. Tulungan niyo po sila upang makarating din po sila ng maayos at ligtas ito po sa lugar po na ito. Ganun din, maaaring may mga brothers and sisters na hindi po makakarating. Kung nasa naman po sila at naman po yung kanilang ginagawa, patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po silang gabayan upang mapanatili po nila yung kanilang identity habang sila ay nabubuhay dito sa mundong ito. Ganun din naming Ama, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na patuloy na nakakaranas po ng mga kahirapan sa kanilang katawan at ganoon din sa kanilang Christian life. Alam po namin na sila rin po ay nahihirapan, ngunit alam din po namin na kayo po yung makapagbibigay sa kanila ng kalakasan at panibagong kagalakan sa kanilang puso upang malampasan po nila yung mga pagsubok po na ito. Pakiusap ang hawakan po ninyo yung kanilang puso at nawa, huwag po ninyong hayaan na matangay po ng sanlibutan. Sa pasimula ng sa pagtatapos ng aming pag-aaral po nito, sa ilamang po kami aasa at magtitiwala. Lahat po ng ito ay dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay patuloy nagmamahal. Amen. So buksan po natin sa ating mga Biblia sa mga awit o aklat ng mga awit, number 138, mula verse 1 hanggang 8. Papasahin po natin. Mga awit, number 138, mula verse 1 hanggang 8. Aklat ng mga awit, 138, mula verse 1 hanggang 8. Kung nakita na po, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Okay, so kung nakita na, basahin po natin mula verse 1 hanggang 8. Yung awit po ni David, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Panginoon, na aking buong puso. Sa harapan ng mga Diyos ay aawit ako ng mga papuri sa iyo. Ako'y yuyukod paharap sa iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at katapatan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong. Nang araw na ako'y tumawag ay sinagot mo ako, iyong pinapasa ng aking kaluluwa.
Lahat ng mga hari sa lupa ay magpupuri sa iyo, O Panginoon, sapagkat kanilang narinig ang mga salita ng iyong bibig. At sila ay magsisiawit tungkol sa mga pamamaraan ng Panginoon, sapagkat dakila ang kaluwalhatian ng Diyos. Bagaman ang Panginoon ay mataas, kanyang pinahahalagahan ang mabababa. Ngunit ang palalo ay nakikilala niya mula sa malayo. Bagaman ako'y lumalakad sa gitna ng kaguluhan, ako'y iyong muling bubuhayin. Iyong iuunat ang iyong kamay laban sa puot ng aking mga kaaway, at ililigtas ako ng iyong kanang kamay. Tutuparin ng Panginoon ang kanyang layunin para sa akin. Ang iyong tapat na pag-ibig, O Panginoon, ay magpakailanman. Huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong mga kamay. So hanggang dito po. So, binasa po natin yung isa sa mga awit ni Haring David. So bago po magsimula, alam ko po na medyo crowded at medyo masikip na po yung ating lugar. Kaya hinihiling ko po na ang inyong pangunawa o mas malawak na pangunawa dahil alam ko po masikip at minsan hindi rin ganun kalakas yung aircon, yung electric fan dahil sa sobrang init at dahil nga sa sama-sama tayo dito, yung ating body heat talagang mas tumataas. Kaya alam ko po, mahirap din po ito sa inyo. Pero ganun pa man, alam po natin na yung kahirapan na ito ng paikinig, actually ito po ay biyaya ng Diyos para sa atin. Bukod dun sa mahirap na sitwasyon ng paikinig, marami pa tayong ibang mga sitwasyon na nagpapahirap sa atin para makapakinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Yung init ng venue, may kukumpara ba natin na kahirapan dun sa mga kahirapan na na-experience natin sa labas? Hindi naman, di ba? Actually, maliit na bagay nga lang to kung titignan. Kung yung mga bagay na yun ay patuloy po ninyong nalalampasan, sa tulong ng Diyos, yung ganitong klaseng kaliit na sitwasyon, naniniwala din po ako na yung Diyos din po yung magko-comfort po sa inyo. Pero para matulungan ko po kayo, so pakisama po sa prayer yung ating venue, yung ating church building para maihanda dun sa labas. Dahil alam ko po na yung Diyos nais na yung mga tao dalhin dito sa lugar po ng Santa Rosa Church, una para maligtas, pangalawa para maalagaan sila sa kanilang Christian life. Pero syempre, kailangan din natin maghanda. Kaya ipag-pray po natin ng sama-sama yung ating church building. So sana, sa mga susunod na buwan, makapag-gather na po tayo sa labas. So, mayroon pang ilang kailangan na asikasuhin at ayusin dun sa labas at hindi ito magiging madali. At syempre, kahit ako, hindi ko rin naman ito kaya mag-isa. Kahit yung leaders, kahit kasama ko po, hindi rin po namin makakaya ito. Siguro makakaya namin pero mapapatagal. Pero kung lahat po tayo ay sama-samang mananalangin, sama-samang makikibahagi sa pag-i-improve ng ating church building, yes, mapapabilis yung pag-i-stay natin doon sa labas. Okay po? So, kaya sa ngayon, for the meantime, konting tiis lang po muna habang patuloy tayong nagagather dito sa loob. Naniniwala po ako na may kalooban po yung Diyos kung bakit niya inaalaw yung ganitong klaseng sitwasyon para sa atin. Dahil, yan nga, nais ng Diyos na makapakinig po tayo lahat. Ayan. Welcome po. So, yan, katulad niyan, may mga dumadating at maaaring hindi natin alam kung saan sila pwede umuko. Pero yan, meron pa naman ibang mga pwesto para makaupo po sila. So, ayun nga, gaya po ng alam po ninyo, yung kalooban ng Diyos, yung palaging mananatili sa atin. Kahit na sa paningin natin, mahirap. Kahit na sa sitwasyon na nararanasan po natin, mahirap. Pero yung Diyos, nananatili yung kanyang kalooban. At isa rin po ito sa naunawaan ni Haring David. Kaya nagkaroon po siya ng isang awit. Alam natin yung mga awit na nandito po sa aklat ng mga awit, hindi lang po basta mga salita or random words. Ito po yung mga salita na nanggaling sa kanilang experience kasama yung Diyos. Naintindihan po. Parang tayo. Paano natin mapapakilala sa ibang tao kung sino yung Diyos kung hindi naman natin na-experience kung sino talaga yung Diyos? Naintindihan po. Kaya mahalaga para sa atin na yes, may experience yung kapangyarihan ng Diyos. At kagaya ng mga tao dito sa Biblia, na-experience po nila yung kapangyarihan po ng Diyos, then nagawa nila makapagpatotoo at naggumawa ng mga ganitong klaseng testimonies or mga awit para mabasa natin ngayon.
Dahil kagaya po ng kinanta ng choir, yung Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman. Kung sino yung Diyos na tumulong kay Haring David, kay Jose, kay Moises, kay Abraham, siya pa rin yung Diyos na tumutulong sa atin ngayon. At siya rin yung tutulong sa atin in the future. Naintindihan po. Dahil nga, meron siyang tapat na pag-ibig. Naintindihan po. Yun po yung katangian po ng Diyos. Kaya dito, sa aklat ng mga awit, dito po sa number 138, mauunawaan po natin kung ano po yung na-experience ni Haring David nung siya ay nasa kanyang Christian life. Siyempre, alam naman natin na kahit na si Haring David ay naging hari, pero hindi naman ito naging madali sa kanya. Bago siya manungkulan bilang hari or bago siya sabihin natin na ma-deploy or sabihin natin mag-start ng kanyang pamamahala bilang isang hari, mahabang panahon po siya na tumakas dahil meron siyang tinatakasan na kamatayan sa pamamagitan ni Saul. So, nung time po na yun, dahil nga mahirap yung sitwasyon niya, mahirap yung kalagayan niya, palagi siya nagpe-pray sa Diyos, palagi siyang humihingi ng tulong. At kapag humihingi siya ng tulong, sinasagot siya ng Diyos at tinutulungan siya ng Diyos. At doon niya na-experience na yung Diyos ay talagang mabiyaya para sa kanya. Dahil nga, yung kanyang salita ay makapangyarihan. Actually, yung pagiging hari ni Haring David, ay prepare o alam na rin ng Diyos ito bago ito mangyari. Tama po ba? Alam ng Diyos na siya, yung maipe-prepare na hari, kapalit ni Haring Saul. So lahat ng yun ay nasa loob ng plano ng Diyos. Naintindihan po. At dahil si Haring David ay sumunod sa plano ng Diyos, nakuha niya yung kalawalatian. Naintindihan po. So dito po, makikita po natin yung isang mahalagang bagay at ito po yung magiging title natin para sa sermon po ngayon. Kung mababasa po ninyo sa verse 2, dito sa may bandang baba, sabi dito, babasahin ko na lang po ng buo. Ako yuyukod paharap sa iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at katapatan sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. So ito po yung magiging title po natin. Pinadakila mo ang iyong salita sa iyong buong pangalan. So alam natin na yung words of God ay napaka-makapangyarihan. Naintindihan po. Actually, yung Diyos, yes, makapangyarihan siya, pero kung hindi siya magsasalita ng anumang bagay, wala pong mangyayari. Naintindihan? So dito natin maunawaan na dahil nga yung Diyos ay makapangyarihan, yung kanyang salita ay makapangyarihan din. Naintindihan po. Kaya mula sa mga talata po na ito, pag-iisipan po natin yung salita na galing sa Diyos o yung words of God. Mula sa verse 1 hanggang 8, malinaw at madali nating maunawaan na ang binibigay din dito ay words of God. Yung mga awit o si Haring David, na-reveal niya o nire-reveal niya bakit niya papupurihan yung Panginoon. Bakit siya magpapasalamat? Dahil yung kanyang salita ay pinadakila sa buong pangalan. Naintindihan po. Ibig sabihin na sobrang taas ng pagkakilala niya sa salita ng Diyos. Kumbaga sa batas, yun po yung top na palantunan, yung top, yung talagang saligan ng lahat. Kung sino man yung lalabag doon, siyempre mapaparusahan. Naintindihan po. Kaya nga may kasabihan, di ba? No one is above the law. Kasi yung law, ibig sabihin yung panuntunan, yun na po yung pinakamataas na ibinigay sa tao. Pero yung higit pa doon sa ginawa ng tao na law or batas, meron pong salita ng Diyos, merong words of God. Naintindihan po. Kaya sa kasaysayan at sa Biblia, may kita natin kung paano ipinakita yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa Genesis pa lang, sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag at gabi. Ano po nangyari? Nagkaroon. Sinabi ng Diyos na magkaroon ng mga ibon, mga isda. Nagkaroon. Sinabi ng Diyos na magkaroon ng mga binhi, tapos tumubo, maging puno at mamunga. Nangyari. Naintindihan po? At gaya ng verse na binasa natin kanina sa memory verse, yung alabok, sinabi ng Diyos na maging tao. Ano nangyari? Naging alabok. Tapos yung hininga ng Diyos ay nakarating dun sa alabok. Then, yung tao naging buhay na kaluluwa. Naintindihan po. So, sa kasaysayan pa lang, makikita na natin na makapangyarihan ng salita ng Diyos. Dito natin makikita na dahil nga yung Diyos ay buhay, siyempre buhay din yung kanyang salita. Naintindihan po. Sa kasaysayan, or sa halimbawa sa Bible Seminar, pinapaliwanag natin na buhay yung Diyos. Tama po ba? Pero para mapatunayan na yung buhay yung Diyos, anong kailangan gawin?
ipakita natin yung ebidensya. Naintindihan? Kaya nga, kapag nakita natin yung ebidensya na may kapangyarihan ng Diyos, yung mga tao, makakarating sa kanilang puso, totoo talaga na may Diyos. Totoo talaga na buhay siya. Naintindihan po? Kasi meron tayong ebidensya. Siya ay magbibigay ng kalakasan din para sa mga tao na nangangailangan ng kalakasan. Para sa mga tao na umahanap sa kaligtasan, tinutulungan niya dahil sa pamamagitan ng kanyang salita. At yung pangatlo, tutuparin ng Panginoon ang kanyang layunin para sa atin. So ito po yung 3 points sa pag-aaralan po natin sa araw po nito. So, una, sabi dito sa verse 2, di ba? Sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Sa pangalawa, sa verse 4, sabi dito, lahat ng mga hari sa lupa ay magpupuri sa iyo, O Panginoon, sapagkat kanilang narinig ang mga salita ng iyong bibig. Sa verse 5 naman, ano pong sabi? At sila ay magsisiawit tungkol sa mga pamamaraan ng Panginoon, sapagkat dakila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sa huli, sa verse 8, sabi dito, tutuparin ng Panginoon ang kanyang layunin para sa akin. Ang iyong tapat na pag-ibig, O Panginoon, ay magpakailanman. Huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong mga kamay. So sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa verse na binasa natin, sa verse 1 to 8, pag-iisipan po natin kung ano yung kalooban ng Diyos para naman sa atin, or lesson para naman sa atin, bilang isang Kristiyano sa panahon po natin ngayon. Naintindihan po. Ngayon, si Haring David, nagpapasalamat siya dahil una, yung Diyos ay tapat magpakailanman. Dahil nga, yung salita niya ay makapangyarihan. Yung salita na lumabas sa kanya, siguradong mangyayari. Naintindihan po. Ito po yung katapatan niya. At alam naman natin na yung Diyos, hindi siya magsisinungaling kahit kailan. Naintindihan po. Paring may mga tao na nagiging pilosopo. Kala ko ba makapangyarihan yung Diyos? Ibig sabihin, kaya din niya magsinungaling. Diba yung Diyos, kaya niyang gawin lahat? So, ibig sabihin, kaya niya rin magsinungaling? Hindi. Yun yung isang bagay na kailanman hindi katangian po ng Diyos o hindi magiging katangian ng Diyos. Kailanman hindi siya magsisinungaling. Bakit? Kasi nga yung salita niya ay makapangyarihan. Yung salita niya ay tapat. Naintindihan po. Kaya naman, kung mauunawaan natin yung kanyang salita kung gaano ito kadakila, yes, tayo po ay mapapasailalim sa salita ng Diyos. Naintindihan po. Kaya naman tayo minsan nahihirapan sa ating Christian life dahil, yes, minsan, alam natin na may authority yung words of God. Alam natin na yung salita ng Diyos, pero sa ating puso, hindi kinikilala yung salita ng Diyos bilang top priority. Kaya tayo nahihirapan sa ating Christian life kasi may mga bagay na nagiging mas mataas kaysa sa salita ng Diyos. Kaya tayo nahihirapan sa ating Christian life, yung ating damdamin, yung ating sariling kaisipan o karunungan, yung mas nagiging mas mataas kaysa sa salita ng Diyos. Kaya tayo nahihirapan, naintindihan po. Pero kung yung ating puso at diwa at yung ating Christian life ay may mapapasailalim sa salita ng Diyos, yes, mas magiging magaan po yung ating Christian life. Naintindihan po. Ito po yung ibig sabihin ng pagpapasakop. Naintindihan po. Kung hindi po natin ito matututunan sa ating Christian life, maraming panahon or mas hahaba yung mga panahon na tuturuan tayo ng Diyos, didisiplinahin hanggang sa tayo ay magkaroon ng full surrender sa Kanya. Naintindihan po. Kaya naman, kailangan natin maunawaan na yung mga bagay na ito ay nakapaloob sa salita ng Diyos. Naintindihan? Kaya yung una, sabi, gaya po ng nabanggit ko, sa verse 2, sabi dito, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. So, alam natin na yung salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sa una pa lang, sa Genesis, sa 5 books of Moses, ipinakita na yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Noong time po na yun, wala pa pong Bible. Tama po ba? So, yung salita ng Diyos, nakakarating para sa pamamagitan ng mga propeta. Sinasabi direkta ng Diyos sa kanya, sa kanila, kung ano yung kalooban niya. At kung ano yung sinabi, yun po yung ginagawa ng mga alagad, yun yung mga propeta na ginamit po ng Diyos. Kaya karamihan po sa mga tao dito po sa Old Testament, palagi silang nakakapakinig ng salita ng Diyos. Which is sobrang dakila. Tama po ba? Imagine mo, nakikipag-usap sa'yo yung yung presidente ng Pilipinas, kilala ka. Kahit na simpleng tao lang tayo, pero kung yung presidente ng Pilipinas ay malapit sa atin, gano'ng kalaking karangalan po yun? Napakalaki, tama po ba?
Maaaring siguro sa paningin ng iba, hindi ka masyadong relevant sa kanila, pero sa harapan ng presidente ng Pilipinas, ikaw ay isang natatanging tao. Sa harapan niya, ikaw ay mahalaga. Sa harapan niya, kinakausap ka niya, at sa harap niya, pinapaliwanag sa iyo kung ano yung mga kalooban niya. Ganun din po sa Diyos. Yes, maring hindi man tayo kilala ng presidente ng kahit dito sa Laguna, o sabihin natin yung mga nanunungkulan dito, hindi man tayo kilala, pero kilala tayo at anak tayo ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Gano'n po ba ito kalaking kadakilaan? Ano po sa palagay ninyo? Maliit po ba yung ating identity? Huwag po natin maliitin yung ating identity bilang anak ng Diyos. Yung ating identity ay mas mataas pa kaysa sa mga anghel. Is makapangyarihan sila, maluwalhati sila. Pero kailanman hindi pwedeng maging mataas yung anghel kaysa sa mga anak ng Diyos. Naintindihan po. Lagi nila nakikita yung mukha ng Diyos. Lagi nila kasama yung presensya ng Diyos. Pero hindi pa rin sila pwede maging kapantay ng anak ng Diyos. Naintindihan po. Kaya nga, yung mga anghel, ginawa lang po sa atin, naglilingkod lang sila para sa atin. Bakit? Kasi nga tayo yung mas dakila. Naintindihan po. Pero nga, habang nandito pa tayo sa mundong ito, yung value natin ay hindi pa naitatakda. Hanggang sa dumating yung Panginoong Jesucristo, din, saka pa lang fully fulfill yung identity natin sa harapan ng lahat ng mga nilikha. Naintindihan po. Kaya nga, sabi sa Biblia na kapag dumating na yung kaluwalhatian ng Diyos, magkakaroon na rin tayo ng kaluwalhatian na kagaya niya. Naintindihan po. Kaya naman, ito po isang mahalagang bagay na makapagbibigay sa atin ng comfort sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi sa Hebreo chapter 1 verse 1, sinabi po dun, ang Diyos ay nagsalita. Nagsalita siya sa mga propeta sa iba't ibang panahon. Nagsalita siya sa mga alagad sa iba't ibang panahon. At ngayon, nagsasalita din siya para sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Naintindihan po. Kaya ano po yung meaning ng pagsasalita ng Diyos? Dahil nga yung Diyos ay buhay. Yung kanyang salita ay buhay din. Naintindihan? Sabi sa awit 18 verse 46, buhay ang Panginoon. Ibig sabihin, buhay din yung kanyang salita. Dahil buhay yung kanyang salita, makikita natin ano bang nangyayari kapag nagsasalita yung Diyos. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Hebreo chapter 4 verse 12. Hebreo chapter 4 verse 12. Ano pong nagiging epekto kapag yung Diyos ay nagsasalita? Hebreo chapter 4 verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang taba na may dalawang talip at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Sabi dito, ang salita ng Diyos ay una, buhay. Pangalawa, mabisa. Tapos, dinescribe siya kagaya ng isang talim na tabak. Mas matalas pa daw. Sabi diyan, higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Ano yung epekto? Kaya niyang tumagos at paghiwalayin yung kaluluwa at espiritu. Yung kasukasuan at utak sa buto. At kaya niyang kilalanin yung mga isip o mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Naintindihan po. Sa pamamagitan ng words of God. Naintindihan po. Kahit gaano pa katalino ng mga tao sa panahon po natin ngayon, kahit na nakakapag-produce na sila ng mga artificial intelligence, kailanman hindi nila malalampasan o hindi man lang makakaabot sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Naintindihan po. Dito po, sa mundo, yes, may mga makapangyarihang tao. Tama po ba? Kapag sila nagsasalita, yung mga tao nakikinig. Tama po ba? At hindi lang sila nakikinig. Sumusunod talaga sila doon sa salita ng dakilang tao na yun. Tama? Pero paano po kaya kapag yung Diyos yung nagsasalita? Ano po yung dapat nating maging attitude? Is tanggapin din natin yung buhay na salita. Tanggapin din natin yung authority ng kanyang salita. Naintindihan po? Dahil nga, siya yung lumikha sa atin. Siya yung lumikha sa lahat ng bagay. Yung kanyang salita ay buhay. Yung kanyang salita ay mabisa. Yung kanyang salita ay may epekto para sa atin. Tama po ba? Kaya naman, kung mauunawa natin kung gaano kadakila o pinadakila yung salita ng Panginoon, yes,
Karapat-dapat lang talaga natin na kilalanin yung kadakilaan ng kanyang salita. Sabi sa unang Pedro chapter 1 verse 23, ipinanganak tayong muli, hindi ng binhing nasisira kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Naiintindihan po. Kung paano yung mga tao ay nabago noon. Nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos sa Old Testament. Nakita ng mga apostol kung paano kumikilos yung si Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang salita. At tayo naman ngayon na nakakapakinig ng salita ng Diyos, yes, ituring din natin na yung kanyang salita ay buhay at makapangyarihan. Naiintindihan po. Huwag lang po dapat ito ay alam lang natin. Dapat ma-experience din po natin. Actually, kahit nga sabihin natin, yung mga hindi talaga saved, o kaya sabihin natin yung mga religyoso na mga tao, alam nila yung authority ng words of God. Tama po ba? May idea sila. Tama? Pero paano natin malalaman na yung salita na makapangyarihan ay nasa kanila? Ano po mangyayari sa kanila? Paano po natin malalaman? Meron po nangyayari. Meron pong pagbabago. Tama po ba? Kahit yung mga tao, alam nila yung words of God. Pero kung wala naman itong epekto sa kanila, useless lang yung words of God sa kanila. Tama po ba? Tayo po ay nakakatanggap ng salita ng Diyos. At dahil tayo nakakatanggap, ano expect ng Diyos sa atin? Meron ding mangyayari. Naiintindihan po? Dahil yung kanyang salita ay buhay. Sabihin may paggalaw, may pagkilos. Tama po ba? Yun po yung kumikilos sa loob natin, kaya tayo po tayo nakapagpatuloy ng ating Christian life. Kung hindi mabisa yung salita ng Diyos, hindi rin po mababago yung buhay natin. Tama po ba? Kung hindi rin po yung salita ay mas matalas sa talim, hindi ito tatago sa ating puso. Tama po ba? Pero ano pong nangyayari minsan? Kahit na nakalagay na dito na yung salita ng Diyos, buhay, mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na humihiwa ng kaluluwa at espiritu. Pero para sa tao, kung hindi nila tinatanggap yung authority ng words of God, wala itong mangyayari sa kanila. Walang epekto sa kanila. Naiintindihan po. Sa magandang halimbawa dito, yung Thessalonica brothers and sisters. Yung Thessalonica brothers and sisters, yes, napakinggan nila yung words of God sa pamamagitan ng mga apostol o sa pamamagitan nila Apostol Pablo. Pero ano po yung naging puso nila habang nakikinig sila ng words of God? Wala dun sa mga apostol. Tingnan natin. Unang Thessalonica chapter 5. Sorry po, chapter 2, verse 13. Unang Thessalonica chapter 2, verse 13. Basahin po natin. Unang Thessalonica chapter 2, verse 13, 3 to 1. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap, hindi iyon bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan, ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Ano po yung naging attitude ng mga brothers and sisters sa Thessalonica kapag nakikinig sila ng salita mula sa mga apostol? Tinatanggap nila yung salita, hindi bilang salita ng tao, kundi bilang salita ng Diyos. Sabi dito, ayon sa katotohanan. Ngayon, dahil tinanggap nila yung salita ng Diyos na ipinapangaral ng mga apostol, tinanggap nila yung salita ng Diyos ayon sa katotohanan, ano nangyari sa kanila? Yung salita ng Diyos na napakinggan nila, gumagawa naman sa kanila. Kaya nabago po sila. Naintindihan po. Kung babasahin niyo po itong aklat ng taga Thessalonica, yung 1 tsaka 2, makikita po ninyo na sila, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Masigasig sila. Talagang yung buhay nila ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero nung napakinggan nila yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol, yung puso po nila nabago. Sabi nga dito, bumaling yung kanilang puso mula sa Diyos-Diyosan patungo sa Diyos. Hindi lang po sila bumaling, pati yung kanilang gawa, nabago din. Naintindihan po. Noon, naglilingkod sila sa Diyos-Diyosan, ngayon, naglilingkod na sila dun sa buhay na Diyos. Naintindihan po. Kaya yung salita ng Diyos may kapangyarihan.
kung gusto natin maramdaman o ma-experience yung kapangyarihan ng Diyos, dito po muna tayo dapat mag-evaluate sa ating sarili. Yung napapakinggan ko bang words of God ay tinatanggap ko bilang salita ng Diyos o bilang isang salita lang ng tao? Yes, napakarami pong mga tao dito sa panahon po natin ngayon na nagagalingan sa mga preacher, kahit nga hindi lang sa church natin. May mga magagaling na preacher sa labas, magagaling silang pumili ng mga choice of words, kaya talaga nakakaantig. Kaya, sa halip na kilalanin yung words of God, ang natatandaan nila, sabi ni preacher ganito, sabi ni preacher ganyan, ganito daw yung words of God, talagang naantig ako. Kaya akala nila, may bisa yung words of God na napapakinggan nila. Hindi nila mamalayan na ang pinapakinggan na lang nila ay karunungan ng tao. Kaalaman ng tao, idea ng tao. Kaya, ayun, ang daming tagasunod ng tao. Naintindihan po. Itong mga brothers and sisters sa Thessalonica, yes. Dahil sila'y nakapakinig ng words of God at tinuring nila na yung words of God ay mabisa, buhay, at mas matalas sa anumang talim o tabak na bago yung buhay nila. At yung words of God kumilos po talaga sa kanila. Kaya naging good example sila sa ibang mga brothers and sisters. Naintindihan po. Kaya una, dapat palagi po nating tandaan, kapag nakikinig ako ng salita ng Diyos, check mo na yung puso. Makikinig ba ako sa preacher lang? O makikinig ako sa salita ng Diyos? Kung makikinig ka sa salita ng Diyos, dapat yung puso mo ready rin sumunod. Tama po ba? Kasi ngayon ay salita ng Diyos. May kadakilaan. Naintindihan po. Bigyan ko po ng konting example. Nung si Jesus Christ ay nasa ministry, nung sa 3.5 years siya na ministry, di ba naglalakbay siya? Tapos, meron siya mga na-encounter na mga demonyo. Tama po ba? Yung isa sa mga na-encounter niya, yung ang tawag ay legion. Yung hindi lang libo-libo eh. Milyon-milyon na mga demonyo na nasinapian yung tao. Tama po ba? Nung sinabi ng Diyos na umalis ka, anong ginawa nung milyon-milyon na demonyo? Umalis. Tama po ba? Ngayon, isipin natin. Yung demonyo na humupunta sa impyerno, alam nila yung authority ng words of God. Tama? At kapag nagsalita yung Diyos sa kanila, sinusunod talaga nila. Naintindihan po? So, alam nila yung authority ng words of God. Naintindihan? Hindi na sila nagdalawang isip na parang hirap sumunod eh. Wala po silang ganun. Tama po ba? Immediately, sumunod sila dun sa sinabi ng Diyos. Nung sinabi ng Diyos na punta kayo dun sa mga baboy, pumunta sila. Tama po ba? Tapos yung mga baboy dumaluong sa dagat. Tama po ba? So, ganito tinuring ng mga demonyo yung words of God. Alam nila yung authority ng salita ng Diyos. Naintindihan nila? Kilala nila si Jesus Christ. Yung salita na nagkatawang tao, which is si Jesus Christ. Naintindihan po. So, sumunod sila. Naintindihan? Ngayon, kung ituturing din natin yung salita ng Diyos, na salita ng Diyos at may authority, magdadalawang isip pa ba tayo sumunod? Alam natin na hindi dapat magdalawang isip. Tama po ba? Pero minsan, dumadating yung kasamaan sa puso natin. Parang hirap naman sumunod. Parang hindi ko kaya. Parang hindi ko kaya talikuran yung mga kinasanayan ko. Yung mga old habits or yung mga, sabihin na natin, yung mga mula pa sa pagkabata, ay nasanay ka na maling gawain. Parang hirap alisin eh. Bakit tayo nahihirapang alisin? Bakit hindi natin kaagad nasusunod yung salita ng Diyos kapag may sinabi? Kasi sa puso natin, hindi natin tinuturing na yung words of God, yung pinakamataas. Mas pinapairal natin yung damdamin natin. Kaya tayo nahihirapang sumunod. Naintindihan? Pero kung tatanggapin natin yung words of God bilang words of God, yes, immediately makakasunod po tayo. Then immediately, may experience po ninyo yung kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po? Kaya naman, napakahalaga para sa atin na una, palaging tandaan
na yung pinapakinggan, yung binabasa natin, yung binimeditate natin, yung binabanggit na memory verse dito sa harapan, ay may otoridad. Naintindihan po. Kung tatanggapin natin ito bilang salita ng Diyos, yes, yung puso natin, dapat talagang sumunod. Naintindihan po. Pero nga, nandito pa tayo sa mahina natin na katawan na ayaw sumunod sa salita ng Diyos. Sino po ba mas malakas? Yung kahinaan ng ating katawan o yung words of God? Yung words of God, tama po ba? Kaya nga, yung mahina nating katawan, kung mapapasa ilalim ito sa words of God, mababago ito. Naintindihan po. Kaya ito po mga brothers and sisters, dito po sa Unang Thessalonica, sabi kanina, di ba, na inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Naintindihan po. Kung yung salita ng Diyos ay katotohanan, kaya yung sinabi sa John chapter 17 verse 17, ang salita mo ay katotohanan. Tanggapin din natin ito na katotohanan. Kung sinasabi sa atin ng words of God na kung uunahin natin siya, yung lahat ng mga bagay na kulang sa atin, idadagdag niya, paniwalaan natin na may katotohanan ito. Naintindihan po. Matthew chapter 6 verse 33, wag lang dapat na maging kabisado lang na verse ito sa atin, kundi makita ito sa ating buhay. Naintindihan po. Ano yung dapat unahin? Hanapin muna yung kanyang kaharian. Hanapin muna yung kanyang katwiran. Tsaka na lang natin isipin kung ano yung idadagdag niya sa atin na kulang sa atin. Naintindihan po. Kung yung words of God ay salita ng katotohanan, dapat tanggapin natin ito ng katotohanan. Naintindihan po. Kailanman hindi ito mababago. Hanggang ngayon, nananatili pa rin ito. Naintindihan po. Bakit ba nagkaroon ng ganitong authority yung words of God? Alam niyo po kung paano? Siyempre, dahil nga sinabi ito ng Diyos. Pero hindi lang yun. Tingnan natin. Hebreo chapter 6. Bigyan ko po na isang example. Hebreo chapter 6, verse 13 hanggang 18. Meron pong kwento dito tungkol kay Abraham. Hebreo chapter 6, verse 13 hanggang 18. Kung mababasa po ninyo dyan sa itaas, katiyakan ng pangako ng Diyos. Basahin po natin. Hebreo chapter 6, verse 13 hanggang 18. Nakita na po. Basahin natin na sabay-sabay. 3 to 1. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, palibhasa ay walang sino nga hindi nadakila na kanyang panunumpaan, siya ay nanumpa sa kanyang sarili na sinasabi, tiyak na magpapalain kita, maraming kita. Kaya si Abraham na makapaghintay ng may pagtitiis ay tumanggap ng pangako. Nanunumpa ang mga tao sa harap ng higit na mataas sa kanila. At ang sumpang binibitawan bilang katibayan ay magwawakas ang bawat usapin. Kaya hindi naman sa pagnanais ng Diyos na maipakita sa mga tagapagmana ng pangako na hindi maaaring mabago ang kanyang pagsasya. Pinagtibay niya ito sa pamamagitan ng isang sumpa upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na di mababago na dito ay hindi maaaring magsinungaling ang Diyos, tayong magtutungo sa kanlungan ay magkaroon ng higit na katiyakang panghawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. So, alam natin na si Abraham, pinangakuan ng Diyos na magiging isang malaking bansa. Para siya maging malaking bansa, dapat meron siyang anak. Kaso nga lang, si Sarah ay baog. So, yung Diyos nangako sa kanya, ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kitang isang malaking bansa. Yun yung pangako ng Diyos. Yun yung sinabi ng Diyos. At pinagtibay yung kanyang pangako ng yung Diyos nanumpa. Kaya nga sabi dito, yung mga tao daw, kapag sila nangangako, is pwedeng mabali, pwedeng hindi mangyari. Sabi dito sa verse 17. Yung Diyos, hindi ganun. Kaya nga sabi niya dito, upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na di mababago. Ano yung dalawang bagay na yun? Nasa verse 17. Sabi dito, hindi maaaring magbago ang kanyang pasya. Yun yung number 1. At ano po yung pangalawa? Pinagtibay niya ito, yung pasya, sa pamamagitan ng isang sumpa. Naintindihan? Kaya nga ano pong sabi niya sa verse 14? Tiyak na pagpapalain kita. Naintindihan po? May pangako na yung Diyos.
Pero para yung mga tao, masigit na magkaroon ng katiyakan at panghawakan yung pag-asa, anong ginawa ng Diyos? Nanumpa siya. Na kailanman, hindi niya babaguhin yung kanyang pasya. Naintindihan po. Kaya nga sa verse 18, sabi dito, tayong nagtungo sa kanlungan ay magkaroon ng higit na katiyakang panghawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. Pwede natin panghawakan yung pag-asa. Bakit? Dahil una, sinabi ng Diyos, nagpasya siya para mapatunayan sa atin yung kanyang pagmamahal. At dun sa pasya na yun, nanumpa pa siya. Talagang tutuparin niya. Naintindihan? So, dalawang bagay. Ibig sabihin, secure na secure. Kaya yung pag-asa, sa words of God, ay dapat natin panghawakan. Bakit? Yung Diyos, kailanman hindi niya babaliin. Naintindihan po. Siya ay nagpasya. Then, yung kanya ipinasya, nanumpa pa siya. Kumbaga sa mga documents, may mga iba't ibang mga pirma. Ito yung sinabi ko, same. Tapos isa pa, same pa. May tatak din niya, may pirma, kumbaga. Naintindihan po. Kaya nga, siya na nagsalita, ay dapat natin tanggapin bilang salita niya. Naintindihan po. Kaya naman, yung dalawang bagay na yun na yung kanyang pinasya at pinagtibay yung kanyang pasya sa pamamagitan ng isang sumpa. Kaya nga pwede natin panghawakan yung words of God. Naintindihan po. Hindi lang sinasabi sa atin ng words of God na panghawakan natin siya na parang idea lang o para isang teorya lang. Panghawakan natin yung salita ng Diyos kasi nga yung nagsalita, yung nagpasya, para mapatunayan sa atin na talagang gagawin niya, nanumpa pa siya. Naintindihan po. Kumbaga mayroon legal document na talagang gagawin niya yung sinabi niya. Naintindihan po. Kaya naman, sa Biblia, sinasabi sa atin na yung nananatiling tapat na nagsabi sa atin, panghawakan din natin yung kanyang salita na gagawin niya ito para sa atin. Naintindihan po. Minsan, na-overwhelm tayo ng mga sitwasyon. Yes, meron tayong mga salita ng Diyos na pinangahawakan. Pero minsan, na-overpower nito. Minsan, mahirap yung sitwasyon. Akala ko ba, hindi ako gugutumin ng Diyos. Akala ko ba, si Haring David, hindi siya nakakita ng mga naligtas na nanghihingi ng tinapay. Pero bakit ako ngayon, wala kami makain? Minsan, na-overwhelm tayo ng mga ganitong klase ng sitwasyon at parang humihina yung ating pag-asa dun sa sinabi ng Diyos. Isa na po yung magandang dahilan, magandang paraan para makapanumbalik po tayo dun sa katibayan ng pangako o na panghahawakan natin yung kanyang salita. Paano po? Sa pamamagitan din ng kanyang salita. Naintindihan po. Kailangan po nating ma-remind. Dito sabi ng Diyos, kailanman hindi niya ako iiwan. Na kahit na mahirapan ako, kahit na sabihin na makaranas ako ng iba't ibang mga kabigatian, sabi niya na mananatili siya sa akin. Hahawakan niya yung aking kamay. Tutulungan niya ako. Yun po yung panghawakan natin. Huwag yung ating feelings. Naintindihan po. Pabago-bago yung feelings natin, pabago-bago yung sitwasyon natin. Tama po ba? Pero yung Diyos na nagpasya, yung Diyos na nanumpa, kailanman hindi mababago. Naintindihan po. Ito po yung words of God. Naintindihan po. Kaya nga, tingnan po natin. Awit 119, verse 41 hanggang 42. Awit 119, verse 41 hanggang 42. Dito po sa aklat ng mga awit 119 ay pwede nating ibuod tungkol siya sa words of God. Kaya kung gusto mo na maraming malaman tungkol sa salita ng Diyos, basahin mo palagi yung aklat ng awit 119. Ngayon, tingnan natin 119, verse 41 hanggang 42. Awit 119, verse 41 hanggang 42. Nakita na po? Awit 119, verse 41 hanggang 42. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. O Panginoon, paratingin mo sa akin ang iyong tapat na pagsuyo, ang iyong pagliligtas ayon sa iyong pangako. Sa gayoy may maisasagot ako sa mga taong sa akin maalipusta, sapagkat ako'y nagtitiwala sa iyong salita. Ano pong sabi dito sa verse 41? Ang iyong pagliligtas ay mangyayari ayon sa iyong pangako. Naintindihan po?
Panghawakan po natin ito. Sa verse 42, sabi dito, dahil nga yung kanyang salita ay tiyak, mabisa, at may sumpa, o ba, ipinanumpa niya, ibig sabihin, nagbigay ng katiyakan, sabi dito, sapagkat ako'y nagtitiwala sa iyong salita. Ito po yung words of God na una dapat na maunawaan ng ating puso. Kaya nga, nung napakinggan po natin yung salita ng Diyos, nung narinig natin at naunawaan natin, pinangawakan natin. Sa pamamagitan lang pala ng pagpapatawad ng aking kasalanan, ginamit ng Diyos yung kanyang dugo para malinis ang lahat ng aking kasalanan. So kung paano pinanghawakan natin yung kaligtasan na nabasa natin, napakinggan natin sa Biblia, naunawaan natin, panghawakan din natin yung kanyang pangako. Naintindihan? Ito po yung salita ng Diyos. Hindi siya pwedeng i-take ng light. Naintindihan po? Hindi siya pwedeng ituring na magaan lang. Bakit? Kasi nga yung salita niya may kapangyarihan. Kung yung Diyos ay makapangyarihan sa lahat, yung kanyang salita ay makapangyarihan din. Naintindihan po? Kung para sa atin, yung Diyos ay mahabagin, yung mga kahabagan na ipinakita niya dito sa Biblia, panghawakan din natin. Na tayo rin ay makakatanggap ng kahabagan niya. Naintindihan? Kung yung Diyos ay matuwid na Diyos, kahit na tayo inaalipusta, kahit na tayo, sabihin natin, inuusig dito sa mundong ito, at yung mga inuusig, sabi sa Biblia, sila yung mapalad, panghawakan din natin ito. Naintindihan po? Dahil nga yung Diyos ay galit sa kasalanan, tayo rin po. Ay dapat panghawakan natin ito para makapamuhay tayo ng buhay na may kabanalan. Kung hindi rin natin ituturing ito na valuable o sabihin natin ay may visa, hindi rin natin magagawang kamuhian yung kasalanan. Kung para sa Diyos, galit siya sa kasalanan, tayo rin po. Dapat na huwag panghawakan yung kasalanan. Kamuhian din. Then, tsaka tayo magkakaroon ng buhay na may kabanalan. Naintindihan po. Kung yung Diyos ay makapangyarihan sa lahat, yung pasimula ng kasaysayan hanggang sa huli, na nakalagay sa Biblia, ipinapakita nito yung Diyos na nag-iingat sa bawat isa po sa atin. Naintindihan po. Ito rin po yung panghawakan natin. Dahil yung Diyos ay dakila, yung kanyang salita ay dakila din. Na kahit ako na makasalanan, naligtas niya mula sa kapahamakan sa impyerno. Na kahit tayo ay hindi karapat-dapat, pero dahil sa kanyang salita, na nilagay dito sa Biblia, naunawaan natin. Yung miserable pala na makasalanan na katulad ko, ay may pag-asa. Paano? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Naintindihan po. Kaya nga ito yung good news. Kaya ituring natin yung salita na nababasa, napapakinggan, at pinag-minimeditate natin bilang salita ng Diyos, hindi bilang salita lang ng tao. Naintindihan po. Kapag nakita natin, o kapag tinuring natin ito ng ganito, is may kita po natin na kung ano yung bisa ng kapangyarihan ng kanyang salita. Ngayon, sa kabilang banda, yung mga Israelita, sila po yung magandang example na nung napakinggan nila yung salita ng Diyos, tinanggap lang nila ito na sobrang babaw, sobrang light lang. Kaya ano po nangyari sa kanila? Nakagawa sila ng malaking kasalanan. Actually, hindi lang naman pagsamba sa Diyos Dosan yung naging kasalanan ng mga Israelita. Hindi lang basta pagreklamo yung ginawa nila. Ano pong ginawa nila? Na talagang sabi natin, nagmitsa kung bakit sila pinarosahan ng sobrang tindi. Alam niyo po kung ano? Hindi nila pinaniwalaan yung salita ng Diyos. Parang itinuring nila na sinungaling yung Diyos. Tinuring nila na yung Diyos, yung kanyang sinasabi, hindi totoo. Sa harapan po ng Diyos, ito po yung malaking kasalanan. Naintindihan po. Yung paghamak sa words of God na ginawa ng mga Israelita na nag-result sa kanila ng matinding kahirapan, kaya rin po natin mag-ingat dito sa bagay po na ito. Huwag na huwag natin iti-take na light yung words of God. Huwag na huwag din natin hahamakin yung words of God. Dahil yung paghamak sa words of God ay paghamak din sa Diyos. Naintindihan po. Kayo po, yung mga magulang dito, bakit po kayo nagagalit sa mga anak nyo pag di kayo sinusunod? Dahil hindi lang ba sila sumusunod sa sinasabi mo, kaya ka nagagalit?
Pag-isipan po ninyo. Tsaka ka lang ba magagalit sa kanila? Kasi hindi nila sinusunod yung sinasabi mo? Actually, ibig sabihin po nun, hinahamak nila yung salita mo. Kaya hindi nila sinusunod. Kahit magsalita pa si mama dyan, kahit napagalitan pa niya ako, wala akong pakialam. Ganito po yung nagiging puso ng mga tao sa panahon po natin ngayon, lalo na sa mga bata. Kaya titigas po ng ulo ng mga bata eh. Hinahamak nila yung nagsasalita. Naintindihan po. Ganito po kasama yung panahon po natin ngayon. At mas higit pa na magiging masama pa. Naintindihan? Hinahamak ng mga tao yung salita ng may authority. Kaya ang dami nakukulong eh. Tama po ba? Hinahamak nila yung mga otoridad na nagsasabi, bawal yan. Huwag niyong gagawin yan. Para sa kanila, light lang yung sinasabi. O light lang yung, sabi natin, yung value ng sinasabi ng nagsasalita. Kaya sa harapan nila, hindi nila pinapakinggan yung otoridad. Naintindihan po. Wala silang pakialam. Ito po yung naging kasalanan ng mga Israelita. Tingnan po natin. Jeremias chapter 29. Sa halip na tanggapin yung salita ng Diyos, ito po yung tinanggap nila. Salita lang ng mga tao. Jeremias chapter 29, verse 8 hanggang 9. Jeremias chapter 29, verse 8 hanggang 9. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng Israel. Huwag kayong padaya sa inyong mga propeta, sa inyong mga nanguhula na kasama ninyo. Huwag kayong makikinig sa mga panaginip na kanilang napapanaginip. Sapagkat kasinungalingan ng propesiya na sinasabi nila sa inyo, sa aking pangalan, hindi ko sila sinugo, sabi ng Panginoon. Meron po mga times na yung mga Israelita, sa halip na makinig sa words of God, nakikinig lang sila sa mga manghuhula, nakikinig lang sila sa tao, nakikinig lang sila sa peke propeta. Kaya ano po nangyari? Tuloy-tuloy sila napapagsak. Bakit? Bakit po sila nagtuloy-tuloy? Dahil tinuring nila na mas makapangyarihan yung sinasabi ng mga pekeng propeta kaysa sa sinasabi ng Diyos. Naintindihan po. Ito po yung paghahamak sa Diyos. Naintindihan po. Kaya yung mga Thessalonica brothers and sisters, babalikan natin, yes, naging dakila sila. Dahil una, kinilala nila yung otoridad ng words of God. Na yung pinapahayag ng mga apostol ay salita ng Diyos. Dapat talagang sundin. Dapat talaga na magpasako. Ano naging resulta? Naging good example sila. Naintindihan po. Ayun, ito po mga Israelita. Ito naman yung bad side. Sa halip na makinig sa salita ng Diyos na pinapahayag ng tunay na propeta, ano pong pinakinggan nila? Nakinig sila sa pekeng propeta. Nakinig sila sa mga nananaginip, sa mga manghuhula. Kaya mas lalo po silang bumagsak sa nung panahon po nila. Naintindihan po. Kaya nga tayo, di ba? Sabi sa Biblia, huwag tayong papadaya. Sabihin, huwag tayo din magpadaya sa salita. Huwag tayo rin magpadaya sa gawa. Maring siguro, may mga tao sa inyo na nagpapakita ng mabuti. Siguro mabuting gesture yun. Pero kailangan po ninyo magbantay. Siguro may mga tao na madaling mabait sa inyo, ganyan. Pero tandaan po natin, sila yung mga tao lang din. Sila rin po ay pinanganak sa kasalanan. Kaya sabi sa Biblia, kahit na magiliw siya magsalita, huwag mo siyang paniwalaan. Dahil sa loob niya may 7 karumalduman. Naintindihan po. Kaya siyempre tayo bilang mga tao, ito po yung kalagayan natin. Pero tayo ay naligtas ngayon. Ito naman din po yung benefit ng kaligtasan na ibinigay, na natanggap natin. Tayo na irrelevant, tayo na mga tao na sinungaling, tayo na mga tao na nagbe-break ng pangako, yung Diyos, siya yung tumutulong sa atin para una, magkaroon tayo ng halaga sa paningin niya. Pangalawa, na yung salita na babanggitin natin, maaaring mahirap sa atin,
pero tumutulong yung Espiritu Santo para mangyari iyon. Naintindihan po? Kung yung Diyos ay katotohanan, yung mga anak niya dapat ay katotohanan lang din. Naintindihan po? Hindi kasinungalingan. Yung anak na kasinungalingan, ang tatay nila si Satanas. Tama po ba? Pero tayo po yung mga anak ng Diyos na katotohanan. Kaya nabubuhay tayo sa katotohanan. Hindi po sa imaginary o dun sa sabihin natin mga ilusyon nangyayari sa panahon po natin ngayon. Naintindihan po? Kaya, meron pong isang preacher na sa church po natin na isa sa tawag nito na nagiging dahilan para bumagsak yung isang Kristiyano, hindi lang naman dahil sa pakanan ni Satanas, hindi lang naman sa kahinaan natin. Alam niyo po isa pang dahilan kung bakit bumabagsak tayo? Alam niyo po ang dahilan? Bukod sa kasalanan, yung ating realidad. Dahil sa realidad, hindi natin makamag-move forward. Hindi ako makausad kasi ganito yung sitwasyon ko. Which is totoo naman. Naintindihan po. Pero paano natin ma-overcome yung realidad? Paano natin malalampasan yung realidad na, oo, totoo yung realidad na i-experience natin. Pero paano po natin ito malalampasan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Naintindihan po? Yung faith. Naintindihan po? Yes, nasa harapan tayo ng realidad ngayon. Nasa harapan tayo ng katotohanan na mahirap yung buhay sa panahon natin ngayon, na talagang na bumabagsak yung mga Kristiyano, na talagang may mga umuusig, na talagang mayroong mga taong talagang gusto tayong, sabihin natin, ginagamit ni Satanas para sirain tayo. Pero paano po natin ma-overcome yun? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Naintindihan po? Kaya sabi sa Biblia, huwag tayong tumingin sa pamamagitan ng mata. Huwag tayong lumakad sa pamamagitan ng ating sariling kaisipan. Lumakad tayo ng may pananampalataya. Naintindihan po? Kaya, yes, kahit na mayroon po kayo na-experience na kahirapan o kaya sabihin na natin ng mga kaguluhan, huwag po ninyong hahayaan dahil yung pananampalataya po ninyo ay maipailalim sa realidad. Kasi kapag nangyari yun, wala talaga po kayong magagawa. Babagsak po talaga kayo. Manghihina po talaga kayo. Pero ano po yung dapat? Yung faith. Yung mangibabaw sa halip ng realidad. Kaya ma-overcome natin yung mga bagay-bagay na mahirap sa atin kung mayroong pananampalataya. Naintindihan po. Kaya nga, dito po sa Biblia may mga tao po, di ba, na nakita si Jesus Christ na mayroong malaking pananampalataya. Kaya nga sabi niya, nagulat ako. Hindi ba ako nakakita ng ganitong tao, ganitong pananampalataya sa buong Israel? Bakit? Sobrang laki ng kanyang pananampalataya. Naintindihan po. Doon po na-overcome o doon po na sabihin natin na bali ng realidad. Naintindihan po. Isang magandang example po dito. Kilala po ninyo, syempre, yung centurion na mayroong alipin na halos mamamatay na. Tama po ba? Anong sabi niya? Diba, na-meet niya si Jesus Christ? Malayo pa yung lugar nila para bumalik. Baka pag bumalik sila, mamatay na yung alagad, yung alipin. Pero ang sabi ng alagad, ang sabi po ng centurion, Diyos, hindi mo na kailangan pumunta doon. Sabihin mo lang na gagaling siya. Gagaling siya. Ang realidad, mamamatay na yung bata. Tama? Pero para mapagaling yung bata, kailangan niya ng salita na manggagaling kay Jesus Christ para gumaling. Tama po ba? Yun po yung pinangawakan ng centurion. Hindi siya nakatingin dun sa realidad na pwede na mamatay yung kanyang alipin. Nakatingin siya kay Jesus Christ. Bakit? Yung salita ni Yesu Cristo ay may otoridad. Kayang baliin yung realidad. Para sa mga tao na mayroong pananampalataya, matibay na pananampalataya, may experience po nila ito. Naintindihan po. Kaya naman, yung pananampalataya sa salita ng Diyos ay napakahalaga. Huwag lang po tayo na basta nakikinig lang. Panghawakan din po natin kung ito ay salita ng Diyos. Yes. Dapat po natin tanggapin ito bilang salita ng Diyos. Isa pa, halimbawa, Ezekiel chapter 13. Isa rin po ito sa nangyari sa mga Israelita, kaya sila napapahamak. Dahil hindi nila kinikilala yung words of God bilang words of God. Ezekiel chapter 13.
Ezekiel chapter 13, verse 1 hanggang 8. Medyo mahaba po ito. Ezekiel chapter 13, verse 1 hanggang 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, Anak ng tao, magsalita ka ng propesiya laban sa mga propeta ng Israel na nagsasalita ng propesiya at sabihin mo sa kanila na nagsasalita ng propesiya wala sa kanilang sariling isipan, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, kahabag-habag ang mga hangal na propeta na sumusunod sa kanilang sariling espiritu at walang nakitang anuman. O Israel, o ang iyong mga propeta ay naging parang mga asong gubat sa gibang dako. Kayo hindi sumumpa sa mga sira o ginawa man ninyo ng puta ang sambahayan ng Israel upang siya'y makahayo sa pakikipaglaban sa araw ng Panginoon. Sila'y nagsalita ng kabulaanan at nanguhula ng kasinungalingan. Kanilang sinasabi, sabi ng Panginoon, bagaman hindi sila sinugo ng Panginoon, kaya may hinimatay sila sa katuparan ng kanilang mga salita. Hindi ba kayo nakakita ng huwad na pangitain at hindi ba kayo nagsalita ng kasinungalingang panguhula? Tuwing inyong sasabihin, sabi ng Panginoon, bagaman hindi ko sila sinalita. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat kayo'y nagsalita ng kabulaanan at nakakita ng mga kasinungalingan, kaya't ito, ako'y laban sa inyo, sabi ng Panginoon Diyos. Ano po nangyari sa mga Israelita? Sa halip na makinig sa tunay na mga propeta, nakinig sila sa mga peking propeta. Yung nagsigawan, yung mga peking propeta ng kapayapaan, kapayapaan. Yung mga Israelita nagiyawan, yes, magkaroon ng kapayapaan. Pero hindi nila alam, parusa yung aabot sa kanila. Kaya kailangan po natin ma-distinguish yung salita ng Diyos bilang salita ng Diyos. Naintindihan po. Kaya kahit na maraming words na magaganda, na yes, napapakinggan natin, o kaya meron nag-a-advise sa atin, yes, siguro pwede. Pero wag natin hahayaan na yung puso natin, papailalim dun sa mga bagay na yun, dun sa mga salita na yun. Saan lang ba dapat mapaisailalim yung ating puso? Sa salita ng Diyos. Bakit? Ito ay totoo. Naintindihan po. Ito ay makapangyarihan. Naintindihan po. Kaya naman, gaya po ng in-explain ko kanina sa Mateo chapter 8, yung centurion, hindi niya na sinabi kay Jesus Christ na, sige, Yesu Cristo, tara, punta tayo sa bahay namin, nandun yung alipin ko. Anong sabi niya? Panginoon, hindi nakarapat dapat sa iyo na puntahan mo ang aking bahay. Ngunit sabihin mo lamang ang salita, gagaling yung aking alipin. Kaya, sabi sa verse 13, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Dahil po dun sa salita na yun, dahil po dun sa kapangyarihan ni Jesus Christ, na kayang kumilos, na kayang mag-bend ng reality, napagaling po yung bata, napagaling po yung alipin. Naintindihan po. So, wala bang kabuluhan yung salita ng Diyos? Yes, makapangyarihan po ito. Naintindihan po. Kaya yung pangako niya na nakalagay dito, panghawakan po natin. Maring matagal man po ito dumating, huwag tayong madi-discourage. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Dahil hindi pa natin natatanggap yung kanyang pangako. Panghawakan natin palagi hanggang sa kahit na sa palagay natin ay wala ng pag-asa. Kaya po nang sinabi ni Abraham, di ba? Umaasa kahit wala ng pag-asa. Bakit? Umaasa siya dun sa nagsalita. Naintindihan po. Maring, kahit ako rin po. Minsan pumapasok sa isip ko na parang hirap mailigtas ng tatay ko. Parang hirap mailigtas ng kapatid ko. Yung kasi yung realidad. Tama po ba? Mahirap talaga para sa isang tao na maligtas. Pero, lagi kong nire-remind sa aking sarili. Sinabi ng Diyos, na kung sino man yung makakarinig ng kanyang salita, mabubuhay. Kaya pinangahawakan ko yung kanyang salita na darating yung time na ibibigay ng Diyos na una makakapakinig yung mga family members namin, then tsaka sila masisave. Naintindihan po.
Hindi ko inaalis ko sa puso ko dahil nakaka-discourage kapag iniisip ko lang na parang mahirap, matigas yung ulo nila, ganyan. Meron bang matigas na ulo? Matigas na puso para sa Diyos? May imposible bang hindi niya kayang palambutin? Tayo nga eh. Tama po ba? Matigas din yung ulo natin. Ilang beses pa tayo nakapakinig ng Bible seminar, ilang beses pa tayo inaaya sa church. Napakatigas ng ulo natin. Pero dahil sa salita ng Diyos, yes, nabago yung puso natin. Lumambot. Ngayon, nandito tayo sa church. Nakapagpatuloy, nakapakinig. Naintindihan po. Kaya, ang panghawakan natin ay yung salita ng Diyos. Dahil yung salita ng Diyos ay mabisa, makapangyarihan. Mas mabisa, mas matalas pa sa dalawang talim na tabak. Naintindihan po. Kaya naman, kung panghahawakan natin yung kanyang salita, yes, makikita po natin yung kapangyarihan ng Diyos. Kagaya po ito ni Haring David. Sa awit 138, mahabang panahon po siya na hinabol ni Saul para patayin. Pero every time na magkakaroon na ng chance si Haring Saul na patayin si Haring David, anong ginagawa ng Diyos? Gumagawa siya ng iba't ibang paraan para makatakas si Haring David. Bakit? May plano yung Diyos para kay Haring David. Kaya siya, na si Haring David, kung paano siyang pinangakuan ng Diyos na magiging hari at tutulungan sa kanyang tungkulin bilang hari. At hanggang sa uli, hanggang sa siya ay mamatay, magkakaroon siya ng kalawalatian bilang hari. Panghawakan din natin yung salita ng Diyos. Naintindihan po. Hindi po nagkataon na niligtas lang tayo ng Diyos na parang random lang. Alam niyo po yung playing dice? Dice, yung may mga number. Yung Diyos hindi po naglalaro ng ganun. Yung babato niya, tapos nandun yung pangalan mo, ay, lumabas, o sige, iligtas na kita. Hindi po siya ganun. Naintindihan po. Yung kanyang kapangyarihan ay sobrang dakila. Bawat isa sa atin ay tinulungan ng kanyang salita hanggang sa tayo ay maligtas. Naintindihan po. Yun po yung kapangyarihan ng words of God para sa atin. Kaya nga, kailangan talaga natin siyang dakilain. Naintindihan po. Hindi natin dapat siyang i-take as light. Naintindihan po. Kung ito ay dakila, yes, dapat ito rin natin ito bilang dakila. Kung ito ay less na valuable, o di less yung valuable talaga niya. Naintindihan po. Kaya naman, bilang isang Kristiyano, sa words of God, napakahalaga nito para sa atin. At dahil din sa words of God, dahil nga ito ay makapangyarihan, kapag tayo ay nakakaharap din sa iba't ibang mga pagdurusa, mga kahirapan, yung words of God lang din yung pwede nating takbuhan para ma-comfort tayo. Kaya nga ano po yung isa sa katangian ng words of God? Nagko-comfort. Naintindihan po. Sa panahon po natin ngayon, napakaraming mga kabuluhan. Napakaraming mga hindi magagandang bagay. Maraming mga, sabi natin, kabuluhan, kahirapan, at mga sabi natin talagang hindi na natin lubos na maunawaan kung bakit ganito kahirap yung nangyayari sa Christian life natin o bakit nangyayari sa buhay natin. Pero sa words of God, yes, magkakaroon tayo ng panibagong kalakasan, panibagong tapang para sa ating kaluluwa, para sa ating espiritu. Naintindihan po. Ngayon, balikan po natin sa ating main verse, awit 138. Awit 138, verse 3. Sabi po dito, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Araw na ako'y tumawag ay sinagot mo ako. Iyong kinatapang ako ng kalakasan sa aking kaloob. Sabi dito, nang araw na ako'y tumawag at ay sinagot mo ako sa mamagitan ng words of God. Iyong pinatapang ako ng kalakasan sa aking kaluluwa. So ito rin po ay isa sa patungkol sa salita ng Diyos. Nung si Haring David ay nag-pray, sabi natin na nanalangin, sa pamamagitan ng words of God, nagkaroon siya ng kaaliwan sa kanyang espiritu. Noong time po na yun, wala pa naman Bible, tama po ba? Sa pamamagitan na ng mga propeta, sa pamamagitan ng mga ginagamit ng Diyos na tao, is
nakakatanggap sila ng words of God. Pero sa atin, ngayon, sa panahon po natin ngayon, nandito na yung words of God. Nandito na rin yung Holy Spirit sa atin para tayo ma-comfort para sa ating Christian life kapag nahihirapan po tayo. Naintindihan po. Kung paano yung ating patay na espiritu dahil sa kasalanan ay tinulungan ng Espiritu Santo upang mabuhay. Ngayon din ay tinutulungan tayo ng Espiritu Santo at ng Biblia, ng kanyang salita, para natin ma-overcome yung mga kahirapan, mga pagdurusa na may experience po natin, na-experience po natin. Naintindihan po. Kagaya po ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay isang isang apostol para sa mga hintil. Noong time na yun na binigay sa kanya yung ministry na yun, yung mga tao, kahit na yung mga brothers and sisters, yung mga nauna sa kanya na naligtas, hindi kinikilala yung otoridad ni Apostol Pablo bilang apostol. Pero ganun pa man, hindi niya na tawag nito hinangat o hindi niya pinatunayan na talagang siya may otoridad sa pamamagitan ng salita niya. Paano niya pinatunayan yung bilang otoridad niya bilang apostol? Pinakita niya sa gawa. Kaya nga sabi niya, siya yung naglingkod ng higit kaysa sa lahat. Bakit? Dahil natanggap niya yung biyaya. Naintindihan po. Kahit yung mga tao, hindi siya kinikilala, hindi siya, sabi natin, hindi tinitake si Apostol Pablo bilang Apostol Pablo, hindi niya pinrove ito sa harapan nila sa pamamagitan ng words. Hindi niya sinabi talaga sa akin ng Diyos, ako yung apostol. Hindi. Paano niya pinakita? Pinakita niya sa kanyang buhay. Naintindihan? Kaya sa pamamagitan ng salita na na-receive niya, na bilang ministry sa kanya, nangyari ito dahil sa tulong ng Diyos at nakita ito sa buhay niya. Naintindihan? Ngayon, si Haring David, nung time na hinahabol siya, nung time na tumatakas siya, nag-pray din siya. Pero para mapatunayan kay Haring Saul na siya ay hari na inihanda ng Diyos, nagsabi ba siya, hindi mo ba alam ako'y hari? Ginawa na ako, binuhusan na ako ng langis. Ganun ba yung sinabi niya? Hindi. Ipinapakita niya ito sa gawa. Naintindihan po. Ano po yung isa sa, sabihin natin, manifestation o pagpapakita na talagang siya'y hari na ayon sa kalooban ng Diyos? Mayroon na siyang chance para patayin si Haring Saul. Tama po ba? Actually, katabi niya na pwede na siya sanang sibatin. Pero dahil siya ay hari ayon sa kalooban ng Diyos, hindi niya yun ginawa. Mas pinairal niya na hindi ako naglagay sa posisyon na ito para patayin ka. Hayaan na yung Diyos yung gumawa o magganti sa akin. Kaya, yun po yung nangyari. Ipinakita niya sa kanyang buhay na kahit na hindi siya kinikilala bilang hari noong time po na yun, pero sa buhay niya, palagi siya nagpipray, palagi siyang umaasa sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos, kaya sa buhay niya, doon natin makikita na talagang yung salita ng Diyos ay kumilos talaga kay Haring David. Naintindihan po. Kaya nga sabi dito, nang araw na ako'y tumawag, ay sinagot mo ako. Naintindihan po. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na isinasagot niya para sa atin, dito po lumalakas ulit yung ating Christian life. Kapag tayo ay nanghihina, kapag tayo ay nalulugmok sa mga kahirapan sa ating Christian life, sa words of God, kung babalikan natin ito, babasahin natin, pagbubulay-bulayin ulit natin ito, is makatanggap po tayo ng ating kalakasan. Tingnan po natin ito. Awit 143 verse 7. Awit 143 verse 7. Basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagbadali ka. Ang espiritu ko'y nanlulupaypay. Huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin. Baka ako'y maging gaya nila na nagsisipaba sa buhay. Ito po makikita natin na hindi lang siya basta prayer, kundi ito po yung pagbubuhos ng buong puso ni Haring David.
Pagmadali ka, O Panginoon, na ako'y iyong sagutin. Ang espiritu ko'y nanlulupaypay. Siguro kung babasahin natin, para bang plain blank na expression lang. Pero, paano ka makakapag-pray kung hindi mo na-experience yung kahirapan? O paano ka makakapag-pray ng ganito kung hindi mo na-experience yung kahirapan? So, dito, makikita natin na talagang sobrang nahihirapan na si Haring David sa kanyang kalagayan. Pinagmamadali niya na yung Panginoon para iligtas siya. Diyos, sana, madaliin mo na yung pagtulong sa akin. Kasi nahihirapan na ako. Ito po, ibinubuhos niya yung kanyang puso para ipakita sa Diyos yung kahirapan na meron siya. Ngayon, dun sa mga tao na meron din ganitong klaseng puso, na umaasa sa salita ng Diyos, na yun yung makakatulong sa kanila, ibinubuhos nila yung kanilang puso, yung kanilang buong luha, nakikita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po. Kaya naman, yung puso na, yes, ibinubuhos, yung puso na dumadaing, sila po'y nakakatanggap ng comfort. Sila po'y nakakatanggap ng kalakasan o kaaliwan. Kapag ipinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa kanila, sila ay makakatanggap ng higit pang kalakasan. Then, tsaka sila makakapagpatuloy. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Efeso chapter 6. Basahin po natin. Efeso chapter 6 verse 10. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa kauli-ulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Sabi dito, patuloy. Ano po ibig sabihin ito? Continuously. Kanino kukunin yung kalakasan? Sa Panginoon. Bakit? Yung kanyang salita ay makapangyarihan. Naintindihan po. Siya ay buhay. Siya ay makapangyarihan. Kaya nga, makakuha tayo ng kalakasan sa pamamagitan niya. Kapag tayo nanlulumo, nahihirapan sa ating Christian life, sa pamamagitan ng words of God, balikan po natin ito. Naintindihan? Isa pa, awit 19. Awit 19 verse 7. Basahin po natin. Awit 19 verse 7. 3, 2, 1. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Sabi po sa bandang gitna, di ba? Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Sa English version, converting. Converting soul. Paano po mapapanauli yung ating kaluluwa? Sa pamamagitan ng kautusan ng Panginoon na sakdal. Naintindihan po. Kapag yung puso natin, yes. Halimbawa, sa side na ito, sa ngayon, may kahirapan. Pero para mapalitan ng kagalakan, yung puso natin, paano natin magagawa ito? Sa words of God. Kaya sa English version, mas maganda pong maintindihan. Converting soul. Hindi ko alam kung nabutan ko ninyo yung cassette. Alam niyo yung cassette tape? Meron side A at side B. Sa side A, so iba yung kanta. Side B, iba ulit. Tama po ba? So parang nagpapalit ka ng sides. Sa side na ito, dahil nga na-experience mo yung kahirapan, anong dapat gawin para ma-convert yung puso mo? Words of God. Naintindihan po. Parang pagpapalit ng tape. 360. Naintindihan po? Hindi pala. 180 lang. Kasi pag 360, bumalik ka lang ulit eh. 180 lang pala. Okay. So, nagpapanauli ng ating kaluluwa. Ibig sabihin, yung puso na bagsak, kaya nitong ibangon ulit. Paano? Sa pamamagitan ng words of God. Naintindihan po. Kaya kung makita po natin yung buhay ni Haring David, sa mahabang panahon ng pagtakbo, pagtakas niya sa paghahabol sa kanya ni Haring Saul, at kahit na yung kanyang anak gusto pa siyang patayin, pero yung puso niya palagi niyang ibinabalik sa Panginoon.
Bakit? Doon niya nakuha yung comfort. Doon nababago yung puso niya. Doon napapanauli yung kanyang puso para makita ulit yung biyaya. Naintindihan ko. Kaya naman, napakahalaga para sa atin na yes, manatili sa words of God. Kaya nga ito yung makapangyarihan, may kakayahan ito na magpanauli ng ating kaluluwa. May kakayahan ito na magbigay ulit sa atin ng kagalakan kahit nabagsak na tayo. Pero nga, minsan, sa halip na ibalik yung puso sa words of God, kasi bagsak na, hinahanap natin sa iba. Minsan sa tao, minsan sa sitwasyon, minsan sa ibang mga bagay. Kaya, ano nakukuha natin? Temporary comfort. Yung temporary comfort, siguro, ilang araw, masaya ka. Pero paglipas ulit ng ibang panahon, babalik at babalik na naman. Yung discouragement, yung kahirapan, yung pagka-down. Kasi parang tinatapalan mo lang ng mga, sabihin natin, band-aid. Yung sugat mo. Hindi mo ginagamot. Naintindihan po. Yung words of God para sa atin, ito po yung nagpapanauli ng kaluluwa. Naintindihan po. Yung ating puso na nahihirapan, minsan bumibigat, kaya nitong gawin na ipanauli. Naintindihan po. Kaya naman, palagi natin tandaan na yung words of God ay makapangyarihan para sa atin. Isa pong halimbawa dito. Ephesians chapter 13. Ephesians chapter 13, verse 14 hanggang 16. Ephesians chapter 3, verse 14 hanggang 16. Medyo bibilisan ko na lang po. Ephesians chapter 3, verse 14 hanggang 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama na sa Kanya ay ipangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa pagkatao. Ito po si Apostol Pablo. Alam niya kung gaano kabisa yung words of God. Alam niya kung gaano kabisa yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga, dito po sa Ephesians Church, pinag-pray niya. Ano pong laman ng prayer niya? Na sana sila ay palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Dahil si Apostol Pablo na-experience na yung words of God na makapangyarihan, para din sa mga brothers and sisters na nanghihina noong time na nasa Efeso, pinag-pray niya na sana palakasin kayo. Naintindihan po. Kung paano na-experience ni Haring David, nung nag-pray siya, sinagot siya ng Diyos, tinulungan siya, pinanauli yung kanyang espiritu, na bago, na convert. Nagkaroon po siya ng panibagong kalakasan. Sa atin din, sa panahon po natin ngayon, tumutulong yung Espiritu Santo para matanggap po natin yung kalakasan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naintindihan po. Kaya huwag po natin kakalimutan ito. Ngayon, sa panghuli, sa verse 8, balikan po natin sa unang talata po natin, 138, awit 138, verse 8. Awit 138. Basahin po natin yung verse 8. 3 to 1. Ayunin para sa akin ang iyong tapat na pag-ibig o Panginoon ay magpakailanman. Sabi dito, tutuparin ng Panginoon ang kanyang layunin para sa akin. Sabihin yung kanyang purpose ay tutuparin niya para sa atin. Ano yung unang purpose niya para sa atin? Una, maligtas. Tama po ba? Sunod, anong purpose niya? Mamuhay na may kabanalan. Kaya ito po yung ginagawa niya ngayon. Tinutupad niya, tinutulungan niya tayo, na tayo po yung makapamuhay sa kabanalan. Ano po yung pangatlo niyang kalooban? Natutuparin niya sa atin. Yung ating Christian life, maging mature. Naintindihan po, hanggang sa mabuo si Kristo sa atin. Yun po yung kalooban niya. Una, siyempre, niligtas niya tayo. Pero hindi doon natatapos. Ngayon, tinutulungan niya tayo para makapamuhay na may kabanalan. At pangatlo, hanggang sa tayo ay
mabuo si Kristo sa atin. Naintindihan po. Kagaya ni Apostol Pablo, ano sabi niya sa mga brothers and sisters? Siya ay nakakaranas ng matinding kahirapan na parang nanganganak para lang sila ay lumago sa kanilang Christian life, para lang mabuo si Kristo sa kanila. Ganito rin po yung nangyayari sa panahon po natin ngayon. Yung Diyos, alam niya yung kahinaan natin. Alam niya yung kalagayan natin. Kaya nga, ngayon, patuloy siyang nananalangin, patuloy siyang tumutulong sa atin para tayo, una, makapamuhay na may kabanalan. Pangatlo, maging mature yung ating Christian life hanggang sa mabuo si Kristo. Naintindihan po. Sabi sa Mateo chapter 5 verse 48, kaya't kayo ngayon maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Ano yung maging sakdal? Instant lang po ba yun na maging sakdal? Hindi po. After ng ating kaligtasan, yes, nananatili pa rin yung sinful nature para sa atin. Nandito pa rin yung kahinaan natin, yung pagdanasa natin, nandito pa rin. Pero pinagpipray tayo ng Diyos. Siya yung namamagitan sa atin. At yung Espiritu Santo, siya yung tumutulong sa atin. Yung church, mga brothers and sisters, lahat po ay nagtutulungan para makapamuhay tayo ng may buhay na may kasakdalan. Naintindihan po. At ito ay tutuparin ng Diyos para sa atin. Naintindihan po. Hindi naman ibig sabihin na wala tayong gagawin tapos bigla na lang mangyari. Hindi po ganun. Naintindihan po. Para matupad yun, ibinigay niya yung salita ng Diyos para sa atin. Naintindihan po. Nagbibigay siya ng paraan, hindi siya alam niyo po yung genie? Yung genie na parang nag-wish ka lang tapos mangyayari ka agad. Yung Diyos po hindi ganun. Kung paano yung Diyos ay nagnanais sa atin na maging sakdal, ibinigay niya yung church, ibinigay niya yung Bible, ibinigay niya yung brothers and sisters para matulungan tayo upang makapamuhay ng sakdal. Kaya anong kailangan natin gawin? Manatili. Naintindihan po. Para mabuo si Kristo sa atin, ano pong ginagawa ng Diyos? Paano niya tinutupad ito? Sa pamamagitan pa rin ng kanyang salita. Sa pamamagitan pa rin ng mga trials or sa pamamagitan ng training, unti-unting mabubuo si Kristo sa atin. Kaya sabi sa Biblia, lahat ng bagay ay nakakabuti para sa mga tao na nagmamahal sa Kanya. Roma chapter 8 verse 28. Naintindihan po. Kaya akala lang natin walang ginagawa yung Diyos sa atin, akala lang natin parang nagpe-pray naman ako, pero bakit ganoon? Hindi yata ako sinasagot ng Diyos. Actually, sinasagot tayo ng Diyos sa pamamagitan ng words of God. Pinapadaan niya yung kanyang salita sa pamamagitan ng sermon. Pinapadaan niya sa pamamagitan ng Bible reading. Pinapadaan niya sa pamamagitan ng meditation. Ngayon, para mapakinggan mo, anong kailangan mong gawin? Ano? Tulog na lang, tapos hintayin na lang natin na mayroong pagising, nandiyan na yung pinag-pray natin. Ganun ba? Hindi po. Tinitrain tayo ng Diyos hindi para maging tamad. Tinitrain tayo ng Diyos na kunin natin palagi yung mga bagay na makakatulong para sa ating Christian life. Naintindihan po. Yung words of God, yung church, at yung brothers and sisters. Naintindihan po. Kaya hindi tayo pwede magdahilan sa Diyos na, Diyos, hindi nabuo si Kristo sa akin eh. Kasi ganito yung sitwasyon, kasi ganyan. Ano sasabihin niya sa atin? Binigay ko na yung pwede mong gamitin para mabuo si Kristo sa iyo. Anong ginawa mo? Kulang pa ba yung mga paraan na ibinigay ng Diyos para mabuo sa atin si Kristo? Yung ating church, kulang pa ba sa words of God? Kulang pa ba sa fellowship? Kulang pa ba sa gathering? Kulang pa ba sa meditation? Yung Biblia, yung continuation pa ba? Kanino pong problema? Sa akin. Naintindihan ko. Ayaw natin kunin. Naka-ready na para sa atin. Yung nga lang, tinitake natin kasi na slide lang. Tinitake natin na, oo, mahalaga, pero may mas mahalaga kasi ngayon eh. Doon tayo nahihirapan. Naintindihan po. Kaya naman, palagi nating tandaan na yung ating pananampalataya, hindi lang po dapat na magsimula lang dahil naligtas tayo. Oo, may faith na. Okay, naligtas na. Naniniwala talaga ako sa dugo ni Jesucristo na napatawad niya lahat ng kasalanan ko. Past, present, saka future. Hindi lang po doon. Yung faith po natin ay dapat na patuloy na lumago. Naintindihan po.
Sa pamamagitan ng paglago ng ating pananampalataya, yes, may hahanda po tayo para bilang maging isang sakdal na tao ng Diyos. Maging ganap na tao ng Diyos. Naintindihan po. Kaya naman, nais ng Diyos na bawat isa sa atin, yes, ma-experience yung kapangyarihan ng Diyos. Ma-experience yung mismong salita ng Diyos kung paano na-experience ni Haring David nung siya ay nabubuhay. Sa panahon din po natin ngayon, kailangan po natin na-experience. Naintindihan po. Kaya yung kaligtasan na experience. Yung Christian life, hindi rin po teorya, kundi experience. Naintindihan po. Diba, kahit na anong sabi sa atin ng ating mga mahal sa buhay na I love you, pero hindi naman nila ginagawa, hindi naman nila pinapakita, anong sense? Naintindihan? Kaya nga sabi sa Biblia, huwag kayong umibig sa salita lamang, kundi sa gawa at katotohanan. Naintindihan po. Take action po. Okay? So yung words of God nandito na. Yung church nandito na. Nandiyan na yung mga brothers and sisters. Nagkakaproblema lang sa isip natin na parang mayroon pang kulang eh. Kaya yun, naghahanap sa iba. Naghahanap ng ibang source ng kasiyahan, naghahanap ng ibang source ng kaginawahan. Feeling nga, kaya kung ina-explain, at lagi rin ina-explain sa atin ng Biblia na yung mga bagay ng mundo na ito ay temporary lang. Yes, maring maibsan yung kalagayan mo o yung kahirapan mo sa puso, pero bilang ka lang ng ilang araw, babalik ulit yan. Kasi nga, yung nakuha mo na pantapal, temporary lang din. Naintindihan ko. Pero sa pamamagitan ng words of God, nandito po ito. Ito yung katotohanan. Ito yung makakatulong sa atin para tayo po'y makapagpatuloy sa ating Christian life. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Last verse po, Hebreo chapter 12, verse 1 hanggang 2. Hebreo chapter 12, verse 1 hanggang 2. Parang medyo bumilis yung paghahanap pa. Last verse na po ba? Sige po, basahin po natin. Hebreo chapter 12, verse 1 hanggang 2. 3 to 1. Ayan, yamang napapalibutan tayo ng ganitong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat mabigat at mga pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Pagmasdan natin si Jesus na siyang matatag, nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahiyan, at siya ay umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Actually, ito na po yung summary ng ating napag-aralan ngayon. Kung pagmamasa natin si Jesus, ibig sabihin kung mananatili tayo sa words of God, kahit na mayroong mga kahirapan, kahit na mayroong krus sa harapan ni Jesus Christ, ano po naging puso niya? Tiniis niya. Nung natapos niya yung kanyang ministry ng pagliligtas sa atin, ano po nangyari? Siya ay umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Doon sa kaluwalhatian. Naintindihan po. Kaya kung pagmamasa natin si Jesus, sabihin lagi tayo nakatingin sa Kanya, sa Kanyang salita na makapangyarihan, katotohanan, at walang kasinungalingan kung pangahawakan natin ito. Kahit na mayroong kahirapan sa harapan natin, mapagtitiisan natin. Then, kapag napagtiisan natin, anong sunod? Yung kalawalatigan naman na naghihintay sa atin, dun sa langit. Naintindihan po. Kaya naman, brothers and sisters, yung mundo na ito, yes, pahirap ng pahirap. Pero hindi lang po dapat tayo magpaanod sa kahirapan ng mundong ito. Nawa yung ating pananampalataya ay magawa natin makalangoy mula sa mahirap na mundong ito para mag-against the stream. Naintindihan po. Or sumalungat sa alon ng kahirapan ng mundong ito. Pero kailangan natin na tumatag yung ating pananampalataya. Paano po magkakaroon ng pananampalataya? Sa pamamagitan ng pakikinig. Paano po magkakaroon ng malakas na pananampalataya? Sa pamamagitan pa rin ng pakikinig. Naintindihan po? Kaya nga yung words of God ay lahat-lahat para sa atin. Ito po yung kapangyarihan ng words of God para sa atin. Kaya wag po natin ititake ito ng light lang. Naintindihan po? Kaya nawa, yung words of God ay
maisabuhay po natin at sigurado, makikita natin yung kapangyarihan ng kanyang salita sa buhay natin. Tayo pong lahat tayo mukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami una-una po sa lahat sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama sa patuloy po ninyong pagtuturo sa amin ng iyong salita, kung paano po kadakila ang iyong salita dito po sa Biblia. At nawa, palagi po namin hanapin ang iyong salita, ang iyong patnubay dito po sa Biblia, upang makatanggap po kami ng kaaliwan at kalakasan para sa aming Christian life. Upang kapag kami ay humarap sa mga kahirapan, ay magawa po namin malampasan po ito. Nawa aming Ama, panghawakan po namin ang iyong pangako na nandito po sa Biblia at naway panghawakan po namin ito hanggang sa muli inyong pagdating. Tulungan niyo po kami para magawa ito aming Ama. Sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Lahat po na ito ay dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay patuloy nagmamahal. Amen. Salamat po sa pakikinig. Para po sa ating pagkakapos, sa page 193 po, ang salita ng buhay.